Wala pala, oh my God, wala akong audio. Oh my goodness, wala pala akong audio, mga kaibigan, no? Nakailang ano tayo? 20 minutes? Oh my goodness, 20 minutes na walang audio. Sayang naman, no? Hindi kasi ako nakatingin sa aking, ano. Okay. Erase natin, erase, no? Ulit tayo. Sayang naman, no? Ang dami ko nang nasabi. Pagkatapos, wala naman, no? So, ulitin natin. Basta 20 minutes yan, ha? Mamaya, puputulin ko na lang yan sa live ko. Sa aking, puputulin ko yan yung 20 minutes na walang sounds, no? So, ulit tayo, mga kaibigan. So, ayan. So, marami pong salamat, no? Sa nag-remind na walang audio, no? So, eto mga kaibigan, ang Korte Suprema ay inaambahan, mga kaibigan, na ipapa-impeach din, no? At eto, sabi nga po ni Honorable Leila de Lima, mga kaibigan, Congresswoman Leila de Lima, na ang Korte Suprema ay maaari din na humarap sa isang impeachment, no? So tingnan natin, mga kaibigan, na kung bakit po niya sinabi na ang Korte Suprema ay maaaring humarap sa impeachment, no? So bago po ito, August 1, 2025. So kahapon lang po ito, no? August 1. So tingnan po natin. Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima warned that Supreme Court justices could themselves face impeachment following their decision to block the House of Representatives from pursuing a case against Vice President Sara Duterte. Speaking to One News Historical on Friday, de Lima said the Supreme Court ruler encroached on the constitutional powers of the House and could lead to constitutional crisis. So una kasi, mga kababayan, ito pong House of the Representative ang merong karapatan. Yan po ang kanilang trabaho, no? Sila po ang may karapatan na gumawa ng trabaho na yan, na mag-impeach ng isang impeachable official. Pero dito, mga kaibigan, sa ginawa po ng Korte Suprema na lalabas po ng desisyon na unconstitutional daw itong impeachment, ay mukhang kanila pong pinapakialaman, no? Itong House of the Representatives sa pag-i-impeach ng isang impeachable official. Na alam naman natin, mga kaibigan, number one, ang Korte Suprema at ang House of the Representatives ay co-equal branch of the government. Pangalawa, ang Korte Suprema, yung mga judges na nandyan ay impeachable officials din. Paano na lang in the future kung halimbawa merong ipapa-impeach na justice, no? Justices ng Korte Suprema, pagkatapos ang gagawin nila ay idideklara nila na ito ay unconstitutional sa technicalities. Pwede nilang gawin yan, mga kaibigan, no? Kapag ito ay at magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. At paano na lamang po ang demokrasya ng ating bansa kung maging ang Korte Suprema ay makikialam na dito sa trabaho ng Kongreso. Trabaho po ng Kongreso yan Legislative Department. Sila po ang may trabaho niyan para mag-impeach. At ang trabaho naman po ng Korte Suprema ay ang mag-judge. Kaya nga, mga judges sila kasi mag-judge, mag-desisyon sa mga ibinabato sa kanila ng mga kaso. Hindi po nila trabaho ang pigilan ang impeachment. Lalong-lalo na ang impeachment, mga kababayan, ay patungkol ito sa pagtatrial or pagtatry sa isang impeachable official na naaakusahan ng katiwalian. Nakakatakot, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo sa aking mga live, nakakatakot ito. Kung ang ating Korte Suprema ay makikialam sa mga impeachable official at pipigilan nila ang mga impeachment, nakakatakot, mga kaibigan. Wala na, paano na ang accountability? Diba? Make sense, mga kaibigan? Okay, tuloy natin
Hiruko, yan. Hello po, yan, Hiruko. And Juan de la Cruz, yan. And Oscar Thomas and Matilde Repompo at saka si Ark, no? Yan. Okay, so tuloy natin mga kaibigan, no? Sabi pa niya dito, ayaw ko po sana magbanggit ngayon ng, that we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that probability ay nandyan, said De Lima. Mga kaibigan, pwedeng-pwede ito gawin ng Kongreso. Lalong-lalo na mga kaibigan na united po ang ating Kongreso under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Once na meron diyang mag-initiate to impeach these justices, madali lang po yan. Dahil, mga kababayan, ang Kongreso ay 1/3, lampas po sa 1/3, mga kababayan, ang pumirma dito sa impeachment ni Vice President Duterte. At, mga kaibigan, 269 ang mga sumuporta kay Speaker Martin Romualdez para maging Speaker of the House ng 20th Congress. So, ibig sabihin, mga kaibigan, talagang overwhelming ang suporta ni Speaker Martin Romualdez. At alam naman natin na si Speaker Martin Romualdez ay ipinaglalaban din niya ang impeachment na to. Kasi sabi nga ni Speaker Martin, hindi tayo pwedeng magbabaw sa gusto ng Korte Suprema. Trabaho natin to, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng House of Representatives. Ito ay isang malaking insulto sa isang ahensya na katulad ng House of the Representatives na itinatag 1907 pa. Napakatagal na po ng House of the Representatives, napakatagal na po ng Kongreso para lang pakialaman ng isang co-equal branch ng gobyerno na Korte Suprema. Sabi nga mga kaibigan, no one is above the Constitution. Pero ang ginagawa po ngayon ng Korte Suprema ay tila ipinapakita nila na kaya nilang itwist, kaya nilang balubaluktutin or balibaliktarin or paglaruan ang ating Constitution. Mga kaibigan, ito po ang isang honest na pananaw ng mga kababayan natin at ini-echo ko po ito sa aking live dahil ito po talaga ang nararamdaman ngayon ng taong bayan na mukhang pinaglalaruan na ang ating Constitution. Diba? So, ito po mga kaibigan, the Supreme Court struck down last week the impeachment case against Duterte, saying it violated the Constitution's one-year ban rule. On filing multiple complaints, the decision was unanimous. In December 2024, 4 impeachment complaints were filed against Duterte over her alleged misuse of more than 600 million in confidential funds. 3 were filed earlier in the month but were not immediately acted upon by the 19th Congress. The 4th complaint, backed by over 1/3 of House members, was forwarded to the Senate. So ito na po mga kaibigan, Ito na po, yung sinasabi po nitong House, Supreme Court, nalabag daw yung one-year ban rule. Pero mga kaibigan, hindi po nila naintindihan, yung paliwanag po ng Kongreso. Sabi nga po ng isang nagtanong, kalimutan ko yung nagtanong, tinanong po niya mga kaibigan, ito isang isang sikat din na tao mga kaibigan, sikat din siya at ang sabi po niya mga kaibigan, binasa kaya ng Korte Suprema yung impeachment complaint, laban dito sa Vice Presidente. Binasa kaya ng Korte Suprema
yung inilabas na yung paliwanag